naman sa ating Sunday service. First and foremost, let's give up all the glory to the Lord Jesus Christ. Without Him, walang katilang ng tao. Amen. Nag-recognize ko ang newlywed. At the same time, si Brother Arnold, ang last Sunday, bihapon na mga sa inyo. Brother Arnold, ang sister Arnold, pangulinutunan. Para makalata ng ginawa mga tulan. Brother sa bakit? Their father is UPC Katong family. By the way, mga tulan, nag-alarman na talaga kasi sa Katong, dahil ka ng mga iba-ibang sitwasyon. So, kita na mo, ang kalaatulan, mag-alagas na attendance sa Korea. Pero isang case na attendance, very close na nila sa Katong. That is why last Sunday, about dito, we pray natin, Lord willing, by middle of January, we will start the function hall dito sa Katong. So, tayo na mag-focus ito ng construction dito sa San Jose. Place of worship. At Katong, isa-isado rin eh. Praise God. So, i-pray natin ang kailangan, kaya attendance ito. Amen. Nagalagas din ka sa Katong. Three Sundays lang. Then, ang gusto kami i-remind sa ating year-end celebration, ng Thanksgiving, sa December 27, please, i-pray natin siya. Kung support natin siya ng kulturan, and whatever, madarami para sa himaya ko sa ninyo, no? I-offer natin para sa inyo pag-ibigay ka lang. So, Pastor Bong, sino natin i-invite? Walang natin i-invite, kasi kita lang, family din natin dyan, may bawang na kayo, naging gawang na lockdown. No? Kita lang. Kung mga churches, di ba sa mga ibang lugar, sa kita naman na-celebrate sa mga local English. Then, mag-join lang natin ng mga young ministers. Amen. They are invited, nagkakalidya, kung hindi sila sa vlog, sa schedule. Amen. At the pastor sa Rawaan, Bunaso, Anini, bulan-bulan, kag-pinisyuhan. Kailangan niya mag-join. Wala kang ibinaran ni Manan, mga ibinaran kayo dito, ibinaran dyan. So, I'm planning na ating mga change mo, ibubuhan natin rin dyan. Ibigyan ko sa natin kanay, but still, we have to observe health protocols. Ating mga face mask na natin yapon, ating mga hand sanitizer, ano lang dyan, observe po natin. Kaya dito kitangin sa 27, kaya hindi ang kanan na join. Praise God, hallelujah. Pag-pray na natin ng puto. Kanan mga kapal, praise the Lord. Amen. Mga ito mga leaders sila halos sa kanan, no? Sa ako namin. Then next year, yung i-organize sa kanan leaders. Then, siguro ang ating mga sinakyan during the time sa 27, we'll suggest na hindi ka na dyan mag-gigiras sa buwan. Ang ibang mga sinakyan, tuturo na sa pa. Ang ibang sinakyan, kay I know, during the time, kasi pag-tingala ang barangay, crowded dyan na. Pwede natin dito. Sabi ako, mahihigit na letter, praise God, for safe. Gusto ko kita sa barangay. Kaya tapon sa barangay. Praise God. Makatigaw ka tanan, praise God, makatanan si Glory. Hallelujah. God was strong for the Lord. At ito ay worship ng Ginoo ng tao. Praise God. Hallelujah. Bili ka rin nasa ito mga limang sa Ginoo ng tao. At na i-worship ng Lord. I sing praises to your name. Praise God. Oh, praises to your name, Lord. For your name is great and greatly to be praised.
Genesis chapter 32. Praise God. Hallelujah. Genesis chapter 32. Amen. Ipagwagi ka na natin ang sa start sa verse 24. Praise God. Okay, start sa 21. So when the presence over before him, and himself lodged that night in the company, and rose up that night, and took his two wives and his two women servants, and his 11 sons, and passed over the ford Jacob. And he took them and sent them over the wood, and sent over that he had. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. And Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. My sermon for the day is entitled, Blessed through struggles. Be blessed ka pagi sa mga struggles. Praise the mga wilong tayo sa Ginoo, kapatulan, amay na lakit ko, bilang Jesus sa buwan, nagkaparapit kami Ginoo sa presensya. Bili mga alagad ng pangay dito sa tabang, instrumento lamang yung alagad na nalagod at kandaw. Lord, tugay mga alagad sa mga langit at kaalam, ikaw magadugang Ginoo sa inspirasyon na Ginoo sa imo, kag imong Ginoo anointing of God, and let your will be done today. God, you open our minds, spiritual understanding of God. Nga mong Ginoo ang comprehend, ang maintindihan, ma-absorb, ang digest, Ginoo, ang hindi mapulong ganyan lang. Hindi ma-waste, hallelujah. Pagpus ng hindi nga pulong, maging blessing ka ng tanan, Ginoo. Patawaran kami tanan, hindi kami. Di ko kami may karapat dapat, Ginoo, magpatong sino makalang na blessing ka ganyan lang. We pray, O God, for your glory to be in our midst today. Halipalipot yung lugar sa inyong mga anghel. Kailangan po kami abay ngayon, patay mo yung bubog, Ginoo. Ang imo, Ginoo, mga makalangit, God bless, O God. Salamat, Amay, bidisyonin yung mga pulong kadaladaw. Hallelujah. Tapos kabalikan sa tanang himaya, kadayawan at tunganan, sa
ikaw, but you need to struggle. You need to wrestle. Praise God. In life, we all have struggles. Tanang kita may mga struggles, regardless of who we are. Amen. Sinuman kita, and whatever status we have in life, magdadalan ikaw, o kung simple lang makamuhi, itong amuhi ikaw, o kung lang mga sitwasyon, still we have struggles na ating ginatubang. Isa pa ang mga kilala, mga tao sa higher level of life, o sa mga servants, o mga tao ng mga common lang, tayo mga struggles sa kabuhi. Say praise the Lord. Bibigta ka magkakanta, no? Very also, praise God, before every victory, there's a battle to fight. Sa taksa mo ng mga pagkawog o kung victory, may away kitagit na dapat tubangan o pagkawagin. Or in other words, amen, before every blessing, there's struggle to face. Kung natin pagkatubangan. Hallelujah. So, it's not so easy, amen, to receive, amen, blessing from the Lord. Palatakan natin ang ating Panginoon. Pastor, ang dami na lang kita mag-struggle. Kung pwede man lang mapaton, easily ang blessing. Today, ang mula ng mensahe mga buwan. Praise God. Hallelujah. So, our life here on earth is full of struggles. Amen. Tananta, may mga struggles. It's not normal for us being human beings. Hallelujah. To have struggles or hardships or battles in life. Amen. At ang mga praise the Lord. Okay, balik na natin ang Biblia. Bibigyan nila mo yan sa pulpito. Romans 3:23. Ano yung kanta ng Bible? For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya sa amin ang tanang nakasala, kapawatan sa himayan sa Diyos. Meaning to say, tugod na nakasala ang ating first parents, balikan natin ang Genesis story. Amen. Hallelujah. Ano ang ginatapos sa Biblia? When they sinned, hallelujah, sa pag-disobey sa word of God, not to eat the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, hallelujah, ang curse nagsunod sa kanila. Curse entered into the world. Nagsunod ang curse. Ano ba ito? Palitan natin nanay. Simple recall. May blessing dito sa Garden of Eden. Amen. At ang first parents si Adan at si Eva. Amen. Nag-enjoy kang tanatan na blessing natin sa Diyos. But there's one commandment na dapat natabantayan. May hindi dapat bandagan ang bunga ng kahoy sa pagkilala sa good and evil. Ang walang gitriya. Because sa adlaw ang dapat mo kulakalan at ang bunga sa kahoy, matakay sanda sigurado. Praise God. But may serpent. Tama nga serpent. May serpent na mo ang yawa na nagsunay kay Adan at kay Eva. Hindi Adan na nagsunay sa nanay. Ano natabo? Praise God. May conversation natabo sa Garden of Eden. Then, naghambal si Adan kasi Eva. Hindi magbandugan. Kaya napatay sila. Once na nandun ang bunga ng kahoy, naghambal ang serpent. Hindi tumutangay. No, siya not sure ni die. Because adlaw ay inyong makaagal at mabunga sa kahoy. Amen. Open your minds like God's. Kang inyong intindihan ang mayad at ang hindi mayad na bagay. Yun natin. Tama tayo. Taisip na makakatrakbito ko. Bagat ito na sana sa pagkakata. Hallelujah. O, kita-kita na. Ang atin intindihan, atin na malian. Hamin kang kita gamay pa na ang ginkaan na ito ng bunga-bunga. Kaya isip na ito na mansanas. Hindi ka, di ba? Kapag may nakapagin, pwede na mansanas to. Uy, masaka ang bukod Genesis. Balik niya ang office na ganyan. Para makalatan ng hito mga ito. Praise God. Okay, pagdagan na. Ang Genesis chapter 3, naghambal about the curse of God upon man. Ang
sa Diyos sa tao. Ano to? Kung naging kain ng bunga ng ahoy to? Praise God. Nakabot ang curse. Kung naging curse ng Diyos, ako ang serpente. Atin nyo, kung nataw natin ang sitwasyon, before siguro ang serpente, walang nagasahaw sa lupa. No? Kaya mga kapatay, kung naging curse ng Diyos ang serpente, nagsahaw ka na sa lupa. Sa nakatili, nagasahaw ka na. Nagkakabang ko ka na. Ako naging curse ang serpente. Ang second curse, ako ang babae. Ano gani? Nga conception. Apang child-bearing, kung wala sa mga anak ito mga babae, kung wala ang mga babae, may pain din. Hindi ba? May pain na hindi basta-basta. It was death for life. Pagpanganak, ano na, hindi basta-basta ang mga kamata, ang mga nanay, mga pagtuan. Kaya parang yung curse na hindi mga praise the Lord. Okay, next is ang lalaki, ang nasilagan ng parang Biblia. Si Adan, kinalangin mga bunday. Kinalangin nga mag-himurat o mag-work out because the curse of those on earth nagtubo ang mga thorns of distance. Amen. Hallelujah. Sign ko nila ang curse ang mga dalag-dalagan. Praise God. Kagahapan pa. And in the sweat, tapos ang bread. Hallelujah. In other words, ang handa ng Diyos, one of the curses that he mentions sa book of Genesis chapter 3. Hallelujah. Nga ang tao ni pangatawin lang unless magpakapiglay o kung magpapanghas. Para pangalatan ng Ginoo. Sa clear out. Hallelujah. No, we need for ang tao na lang mag-work out. He must needs to work out kung mag-labor, mag-effort. May struggle in the Lord. Hallelujah. Praise God. No sweat. Iwali ko na. No bread. Kung narin natin makapanhas, wala natin makalan. Ang isang kahit, isang tuha. Ganyan kaming mga tuha. Ang urang pinaka-bottom line ng mabuhay ng tao sa Pagbukas is work in curse of Diyos. Palapatan natin ng Ginoo. Praise God. So, man needs to struggle o kung mag-work out, mag-effort. Praise God. Ano man sa spiritual. Hallelujah. Kaya balikan natin nanay ang Genesis chapter 32. Sa panahon, amen, na si Jacob, amen, when he was left alone, according to chapter 32, praise God there, he wrestled a man, amutang Diyos, or the angel of God. One of the two panis ng ang angel. Isa na sa mga two panis. Manifestation ng Diyos sa mga burning bush, pillar of fire, pillar of cloud, angel, sa mga two panis. Manifestation para manifest ang Diyos sa mga bagay-bagay. Ano ang mga Biblia? Nakipagdubog si Jacob sa anghel, bukod sa tao. O in short, nakipagdubog si Jacob sa Diyos. Ako na ang Bible. Amen. Sa verse 20, and Jacob was left alone, and there rested a man, with him until the breaking of the day. Nakipagdubog si Jacob sa tao, bukod sa Diyos. Ang walang iba na until the breaking of the day. Until makabot ang pagpamalagbanag kung sa pagpapagsanagad. Then, habang sa iyo, verse 25, hallelujah. And when he saw, sa nakita ng anghel, bukod ng tao, that he prevailed not against Jacob, he touched the hollow of his thigh. Gintandagin naman ang anghel na hindi na ma-overcome si Jacob. Gintandag na ang balikawag. Gintandag na ang balikawag ni Jacob ang na-dislocate. Na-dislocate mga butuan, ang hambal ka na angel, bukod ang dalang tao. Ibuhi ako, kay dali na magkagahon. Let me go for the day breaketh. Pagbuhiin ako, kay mag-aagaran. Kinalagang na mag-depart, mabalik sa heaven.
hambal ko, I will not let thee go except thou bless me. Ibig ko ikaw, basta kapuyan, luwas lang kung i-bless mo ako. Amen. So, napakita ng autoral ng determinasyon siya ko. Napakita sa ginawa positive attitude siya ko. Hindi na ikaw kapuyan. Luwas lang kung pakamayuhon mo ako. Ang hambal ng tao ko ng angel. Sisino ko ang iyong ngalan. Hakub ang akong ngalan. Ang Biblia ng hambal. Praise God. Sumog-sumog ang iyong ngalan maging Israel. Maybe sa in-change ang ngalan to Israel. The time, okay, this is my verse. And Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. Praise God. And where is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. In other words, sinang lugar, ginpakabaayo, kang tao, o kung kang anghel, o kung ang Diyos, si Jacob, na naging Israel. Then, hanggang sa 30. And Jacob called the name of that place, Peniel. Gitawag niya kung akong lugar na Peniel because he said, I have seen God face to face. Saka na, tawag yung lugar na Peniel because nakita ko ang Diyos nahong sa nahong. And my life is preserved. Ang aking kabuhi, di preserve ba? Sino si Jacob Pastor? Who was Jacob in the Bible? Dita? Ano ganit? Kapit ni Esau. Bata ni Isaac ni Rebecca. Am I right? Kang Biblia nagkapa, Genesis chapter 25. Pinagdaan ng kuturan ni Jacob. Mga asawa kay Rebecca. Makutulog ang mayang iwan. Pinagdaan ni Jacob o ko namin ni Isaac nakasawa ni Rebecca. Pinagdaan na ang edad ni Isaac 40 anyos. Tulad ko ng edad na mga kaibisin ko, hindi ko mag-worry mag-an ka mo. Kung mag-edad na mga 30, nag-feeling ko mag-work mo sa kanila nyo. Don't you worry. Si Jacob, si Isaac na 40 anyos. Palapakan natin ng Ginoo. Slogan sa taray, it's too late. Walang karahaman. Sunod tuwing, sunod yung panahon. Para natin si Jesus Christ. Yan po, we will find today. Okay, bakit kita rin? Okay, in due time, amen, amin si Rebecca, nag-conceive ng baby, na-found out na kapigre. Praise God. Wala pa usok muna ang ultrasound. Basta sisipin. Wala pa ito usok mo na mga prenatal, bigla sa sabit, wala pa ito usok mo na. Pero magtawon na, ito pasulubog na natakamahit. Ang binanagapal, ang may tinagwag ang mga bata, tarwa kamilo, ang ulawin si Isaw sa tatay. Hairing na ready sa kulo. Medyo bagbunon na bubulanan na mabula-bula. Kapigri. Hindi pala ang hambal kung sino ang una magwa, ang mga tawag ang ura. Hindi pala. Ang una magwa, hindi na tawag na eldest. Okay, nagwa muna si Esau. Pagwa ng Esau, ay ako ang aliban ni Jacob. Nagakapot sa hill ng mga ni Esau. Kung nagawin na, ako na tawag na, di gusto na unahan. Ganun na unahan ni Esau. Dito pala na-analyze, may struggle din. Dito pala sa womb ni Rebecca, may struggle din si Jacob. Wala nakakapot. Gusto pwede nga ako una. Ganun na si Esau. Sundan ako, praise God. Okay na una si Esau, declare na kamagurangan si Esau. Pero si Jacob makapot sa kahit kung pwede lang na unahan dahil. Hindi si Jacob. Okay. Sa pagkama istorya, praise God, ang birthright
portion ng blessing ni Isaac na natatay dapat din nakapangalan kay Esau. Praise God. Pero sa uwan pa lang, nakastruggle si Jacob ang gusto na maguna. Dugat surti na. Sa mga wala pa ito sa puso ng una ang birth certificate mo. Kapag-ismaw na kung puso ng una. Okay. But, sa panahon na nag-grow sa praise God, kagagam si Jacob, the word or the name Jacob means supplanter or deceiver. Mas mabuti na deceiver galing si Jacob at nagtaging best. Dito na papasyon ang Ginoo bilang tingnan mo yan. Diba? Kaya gitayaan ni Rebecca, hindi na may kunaibats between kay Rebecca at kay Jacob. Ang birthright ni Esau gintugo kay Jacob. Kay si Isaac. Okay, igala na. In other words, nakasalang din si Jacob. Tulad ito na nangadisiwa. Kasundan niya mo, in reality, amen, nakasala si Jacob. But because hindi natin mapwesto ng will o mga plano ng Diyos, nagdagan mo kanila. Ang double portion ko ng birthright, amen, nag-give transfer kay Jacob. Mura ko kay Esau. Praise God. Mura nga ginigamot man ni Esau si Jacob mga bukaan. Okay, rin sa chapter 32, when Jacob was in Peniel, nagitaw na dito na Peniel, dahil pagtumog na sa gitawang na anghel ukol sa Diyos. Dahil sa dito pa lang, amen, dito lang, ang ginatawag na second struggle ni Jacob. So, in other words, nasurbong si Jacob galing sa kataong engage sa struggle o kung ng bagay. Ang Bible na gawin, sa kung pala, hindi na makita. Praise God. Then, dito sa may Piniel. Okay. So, clear na tama, mga utod, na ang blessing dili, not all blessing can be obtained or can be received sa simple way or sa easy na parang. Unlike kay Abraham, Abraham was the father of faith. Amen. Away siya sa pagtuo. So nakahambal ang Diyos kay Abraham, I will bless thee, Abraham. Automatic ang blessing ng Diyos kay Abraham. Liwatan ko. Sa panahon na ng Diyos mag-declare kay bless without any doubt, God is blessing you already. Sundan niyo ko, kumakamal, i-bless ikaw without any doubt, ang Diyos maka-bless ka nito. Automatic. That's the power of the spoken word. Sundan niyo ko, may kaham sa pulong na nagwa sa the mouth. Iba ang case ni Jacob. Different situation ni Jacob. Kay Jacob, hallelujah, ginalaw na Diyos na may struggle na alay si Jacob because God has a purpose sa mga struggles upang sa sitwasyon ni Jacob. May tinutuyo na rin ang Diyos sa mga pagpagtulog ni Jacob sa anghel. Ukol sa tao na ito, lain ang purpose ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sometimes blessing may obtain o mabago natin through spiritual wrestling. Paborito ko na ng lagawin, nagkaroon ko wrestling. Hindi pala, basta wrestling, nagurang din yung Pastor Ellen. But today, we're speaking of spiritual wrestling. Dito sa Piniel, that's literal wrestling. Literal nga pagkinagdubog, may struggle, may away, physical. Praise God, hallelujah. And you know what, mga uran, nag-prevail o kung nagdalog si Jacob
be engaged sa spiritual wrestling. You need to fight the good fight of faith. Paul said to Timothy, kailangan mo maging away. Saan kayo mag-away? Sa pagtuo. Everybody say amen. You need to be strong in the Lord and in the power of His might. Praise God. Because ginahambag ng through sa mga apostles, mga prophets, for you to understand that mayroon na spiritual warfare. Okay, pamati. May sitwasyon kita na mag-alala sa Diyos na nakakabigay ko pamato ng blessing. Lord, why hindi ka kabigay ko mga bato ng aking mga prayer request o ng desire of the heart? Ha? Nga hindi ka ang iba na insigita o Lazada o Shopee na dasig na. There are times you need to wait. Ha? Kung isa kang LBC, sobrang sa 3 days, ano meron kang LBC na? Anong talaman? Ha? Long business for Christ. Kita lang mag-relax, kita proseso pa ang Diyos. Spiritual business natin Ginoo, para makalata ang Ginoo. Struggles, diba, normal, sa atin panalangin sa Diyos. Kita natin sabi nyo, clarify. Sa atin papalapit sa Diyos, hindi ko napalapit sa tao, magipagtubog, o sa angel, o sa Diyos mismo. Kita man, nag-strive kita na palapit sa Diyos everyday. Kaya na pa lang, kaya na Domingo, ang iba nag-strive pang Diyos imahan. Ano tapos na bro? Ang iyong pag-break tapos iba, na-struggle ka. Ano mga struggle ka? Halos-halos, hindi ka kapag sa ibahan. Kasi hindi mo kasagawin. Ang notice nyo, Domingo, ang dami na magturong, bakit lawas na, struggle na rin na. Praise God! Hallelujah kami, iyapo kami. Ang balik ko Christian. Pastor ko, natingala ako na mag-wali wala. Ukon may nagsabi, tuyuin ako. Ay, kung hindi ko patara. Ginakuyaban yung sa tanas ng mata. Hindi ko kapatid ko yan. Kung hindi ko rin patulong-tulong sa simbahan. Hindi ko pag-imuot na sleeping pills ang sermon ng yung pastor. Ukon yung mga pag-ibig mo na sleeping tablet ang panganguyog. Ang iba hindi na panganguyog. Ukon na hindi katulog. Manganguyog mo na para makatulog. Parang ka mo kamahal, pag-iyon sa tanas para hindi ka panganguyog. Pero dapat lang ang kirinig na bahal mo mata. Facebook pala, ay asos na kapamaga. Iba nagsarapin na ng mata, mauturan ka, Facebook o kato dyan. Nanotisin nyo? Hallelujah. Pamati ito mo tanan. Hallelujah. Sa mga bagay spiritual, because we're speaking about God and His blessing. Amen. Na dapat natin mabakot sa Diyos. But got to know that we need also to consider the struggles in our Christian life. Not all the time ang blessing, mabato mo, simple lang. Not easy an easy way. Binaaral ng Diyos. You need to face struggles in life. Every time you pray, pamati ka mo, 99.9% nakastruggle kita sa my prayer life. Because we know that prayer is our lifeline to God. And every time
Tuon na ang away ang mga Diyos. Pero kita, hindi mo bang i-lay aside ang cellphone? Ha? Dapat ibaw ka ng Diyos sa ating away spiritual. If God be for us, who can be against us? If you want to live a blessed life, consider struggles in your life. Mga taraan nyo, prayer lang, grabe. Salamat sa Diyos, may breakthrough kita sa ating fellowship. Speaking of prayer, we have Brother Matching. Expand ating power sa prayer warriors internationally. Hindi lang sa local iglesia. Ang mga local churches involved, palalo na ang mga local churches involved sa ating mga prayers. Praise God. In other words, nag-increase, nag-expand ang ating effort na magparapin sa Diyos. Praise God, hallelujah. Because, amen, naman ang kaliwan nyo, nga very powerful ang prayer. Talagang nakamaan. The mightiest weapon in the Christian arsenal is our prayer, added with fasting. Praise God. So, prayer pa na. Prayer is easy, but it is hard to do. Pastor Bong, ano man karuhapin? Pamati ko. Dali lang mag-aatal sa Diyos. Lord, bless my brother. Save my friends. Heal my brothers na masakit. Supply our needs of God. Dali lang ihambal sa Diyos. But it is hard for the flesh to come before the holy throne of God. Because flesh. Dali ihambal. But ang flesh karoon sa presensya ng Diyos. You know, speaking of our prayer, worship, pagsimba, it needs our whole being. Your whole being. Body, soul, spirit. Ang tanang dala sa Diyos. Pamuyo ba? Pamuyo ba? Parang dala sa worship. Rata ba niya mga gabi? Nakuntaan nyo? Ma-pray ka mo. Hindi na ako sa pagpito. Siguruhan nyo na all the time or every day, nung nakatap ikaw sa presensya ng Diyos. Hindi na nakapagay sa pagpito niya. Siguruhin ikaw always connected sa presensya ng Diyos. But ang problem is, biglayin connect sa presensya ng Diyos. Biglayin. Dali na nakambal, biglayin connect. I mean to say, biglayin kita connect sa God na in the presence of God or praying. That's this of nag-pray, thanks to God, nag-travail of agonizing in prayer. What the words of what in your spirit, and the Spirit of God na nabuti. Biglayin. But, ang blessing of God, consider your struggles. You need to be strong. Be positive. I will not let thee go unless you bless me. Hindi ko ikapakuyan. Luwas lang kung pagkakayuhon ko. In other words, hindi ako luwas na unless otherwise fulfill yung presence. Ugali ko pa magturan, tao na pagkakaroon namin mga situation, limitations, flaws, etc. mistakes. Ugali ko, Lord, hindi ko sa presensya. I need your fresh touch this morning. Hindi ko na-stop. I want to feel your presence, Lord. Lord, sa people, ang presensya ng Diyos, you know, inspired to pray. Worship. You know in the presence of God. God is coming to bless you. Praise God. You need to wrestle, to engage in spiritual wrestling. At the flesh, ang mayroong tulong na kaaway. At the kagalingan, ang
Genesis 5:17. And he shall fulfill the lust of the flesh, that the away is what? Inward battle. May away ato na inner being sa outer. May away ito. Praise God. Ako man lang kayo ng ang flesh, magipag-wrestle sa supernatural. Si Jacob, sa flesh, mere man ang ukuran ng ipagdumog sa angel of God tungkol sa Diyos, supernatural. But the only thing na nag-gain ni Jacob ang victory o ang blessing because he was a man of determination. He was a man of courage. Ang mula lang ng you need to persevere. You need to overcome dapat na may positive kitang attitude. Lord, hindi ako makunta ka worship. Hindi ako makunta ka pray. Kunin ko ba sa kanya presensya mo? Ako na, na-struggle kita. Ako na mag-struggle. Kasi hindi ko mag-discourage. Hindi ko mag-give up. It's not normal. We are the sons of God. Hindi na kita compare now. There is therefore now no condemnation to be in Christ Jesus, who walked not after the flesh but after the Spirit. Hindi na nila condemn, but by word of God, nila convict natin for us to be strong. Magkaklang matagalan, magkabuhay sa right path. We are like Jacob, Spirit money. So it's not normal. Those hardships or mga struggles, normal nila. You need to be tough. You need to be strong. Hindi ka mag-utak. Hindi ka mag-stop worship. Hindi ka mag-stop pray. Tugtog ma-feel ko ang presensya mo. Because sa panahon na feel mo ang Holy Ghost, God is blessing you. His presence, His fullness, blessing. Ang mula ang Holy Ghost, ang mga Sunday sa Canaan. Once kita fulfill sa Holy Ghost, bless na. Kompleto na na. All in ang blessing na. Hindi ba na? Saan na? Kita nakita ko ang struggle. Akin na mas na. Nakakawin natin ang ginorma ko nila. Makabot ka rin mo, nagabuday ka mahimay. Buday ka makaparapit sa presensya ng Diyos. Nagabuday ka parapit sa church, nagtawa siya po. Nagtawa siya po. He never surrendered. He never quit sa pagtubang at tumatawa. Pinatubang na. He wrestled with a little bit hard. Nagtakipuso ko ng kami. Kita yung change sa kanyang from Jacob to Israel. Ang Jacob naging Israel. Tapos ang kanyang paano na ng tayo, nag-change sa kanyang pamanaw. In other words, mayroon ang pamanaw ni Jacob na pituhagin tuloy ng nag-isipin ng tayo. Ako mga tayo spiritual, sa panahon mo ng Diyos, makabot sa kabuhin mo, ilag-change ng imong pamanaw. Ilag-change ng imong dalanan. Kauna yung dalanan, tama na hindi mo yan, ilang yung tatlo ng Diyos. Spiritual. Sundan ako. Ang Diyos nag-bless na mo. That is why i-remember mo yun ang panahon na ikaw may encounter sa Diyos. Once nag-encounter ka sa Diyos, say praise the Lord. Don't forget that time, that day, that place. Masabi ikaw, may personal encounter sa Diyos. Because tayo naman, sa mula time, ang Diyos nag-start bless na mo. Para pagkaroon tayo si Jesus. Praise God. So,
spiritual wrestling or ating mga efforts o kung ito mga struggles, ako nang bigay matiyan sa ito mga pag-awigin sa ito ang nag-struggle, ang nag-aaway, ang nag-pamikasod, ako nang bigay matiyan. Ano ang may Pablo? Work out your own salvation with fear and trembling. Balik nasugi ang inyong kaluwasan. May pagkurog ng pagkahalo. Consider it. Yes. Amen. Praise God. Ang langit na kinanglan. Ang mga spiritual struggle. Ang gaano? Ang dara pa lang hindi kay red carpet. Ang dara pa sa heaven hindi kay straight, na smooth. May panahon na straight. May panahon na may mas sitwasyon na yun. Rocky road. Or dry, just like the valley of rock. May panahon ko dry. It's not normal. May struggle na yun. When you're passing through the valley of Baca, that's the area na we need to be careful because dryness, loneliness in spirit, nakastrike sa life, struggle ka. Nanonood tayo kung driver, struggle ka sa iyo na pangungyo. So, kung discourage ka, struggle ka. Napilit mo kanina mo mga partisipant. Struggle natin ang loob ka. Pag discourage ikaw, halos-halos yung mga nakuligin mo sa kayo. Praise God. Pero before every victory, there's a battle of life. Before every blessing, there's struggle. Amen. Hallelujah. No strength, no breath. No effort, no struggle, no blessing. Because for all have seen the action of the Lord. Wala kasama sa verse 8. Wala din problema doon. Wala din na magpapagpeso ikaw. No need ikaw mag-fasting sacrifice ng tali sila. Wala because ang ikaw na may brilliant free. But because nakasawa ang first parents, ang himaya ng Diyos, ang blessing, ang kaluwasan na dura sa kaunan. That's why we need to have faith na balik sa Diyos. In other words, hindi ka mga buwet na, hindi ka mahal. Hindi ka maghimurat, hindi ka magbayad ng mga puhi. Spiritual naman. Hindi ka mag-hubang ng mga arawan spiritual. Hindi ka masukay para sa pagkasagal sa langit. Tanang ka na nag-isya ng Holy Ghost. Praise God, ka na nag-isya ng i-bless ng Holy Ghost. But why in the world that many Christians in the church still failures of God? The failures of God. Not all, but many in the church. Wala pang iba overcome our failures. Our failures. Hindi na lang overcome our failures. They easily gave up sa mga struggles. Ano na sabi? Pwede na patutuloy ko sa bahay? Ay, yun lang yung gagawin. Hindi ko na pag-i-bless ang Lord para pakalaman ng Lord. Verse blessing. Di ba tayo? Not all the time a blessing is always there. There are times na ko Diyos ang sitwasyon ni Jacob na abot ka. You need to face struggles for Jesus. Ito ba namin po si Timothy? Nakita ni Paul ang sitwasyon ng end time. Si Timothy is not in faith ni Paul. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness. So ito ang pangalanan. Righteousness, faith, love, joy, patience. Ano ba yan? Mga
struggle tulad na panahon. May away spiritual. Ha? Tandaan niyo ang blessing nila. Isita. Hindi pinag sa akin lang ito. Sa ako, grabe struggle na. Sabihin, pusuhan na pasto ng church, ang nagtrato ang mga tauhan na hindi nakalambot sa atang desire, kapabilin sa failure ng apuhin, defeated. Tulad na, hindi na na-overcome ng mga away spiritual o mga restraining spiritual. Abi niyo ako nag-aaligan to? Di paano ba ako mag-bless? Di paano ba ako mag-bless dapat ng Diyos? Praise God. Yun na tumawin lang. Praise God. Pastor, hindi mo kaya. Yes, kita lang. Hindi na kaya. Sakto mo kaligan. But we have the Word of God. The promises of God. We have the Holy Ghost. We have the blood of Jesus. The name of Jesus. Praise God. You can overcome. You are more than conquerors. Hallelujah. If you want to enjoy the presence of God, hallelujah, consider your struggles. Lord, I will not let you go except you bless me. If you will stop, I will not stop praising you, Lord. I will not stop worshiping you, Lord. I will not stop praying, Lord, except you bless me. That is why, Lord, pray until something happens. Push. Be your message. Pray until something happens. In other words, hindi ka mag-utat mga ngayon. Pastor, with perseverance, with endurance, with patience, something will happen in the future. Pastor, God is blessing you. Ang Diyos na nagkaroon yun ay bless na ako. Hindi lang kita naka-struggle sa worship. Hindi lang kita naka-struggle sa prayer natin. Tanat kita, basta mga katauhan, kabit sa kalimutan sa flesh. Basta sa flesh na kita, hindi magtag-glorify natin nila. It's not normal. Struggle sa iba are not normal. But you need to be tough. You need to be strong. You need to be determined. You need to have passion and spirit. You need to get courage. Positive attitude. You need to be overcomer. Fight out from faith. Ura Pasakaya
that God is blessing you. Through His presence. Ang Diyos na napakaayaw mo. Sige, itaas na Lord. Lord, ang kabilang mga worship. Tulungan ka ng presensya mo, Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
struggles, hardships, sige, conflict, don't stop, be positive, be determined. Sige. Hallelujah. 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 Oh, Sipara. Ora masapa. Ora masapa. Oh, Sipara. Yes. Yes, what we right now is not normal. It's not normal, saints. Sige. May blessings sa lahat. May victory sa lahat. Sige lang, sige lang. We are the children of God. We're the heirs of the kingdom. We're the recipient of His promise. Feel the Holy Ghost. Feel the Holy Ghost. Be refreshed in the Holy Ghost. And with the Holy Ghost, listen you. Without any doubt, you are blessed in God. Sige, sige, sige. Hallelujah. Sige.
except you be the Spirit. So, it's not normal as mas-progress na sa worship, sa prayer, o sa church. But, we need to be a man, a woman of determination. Just keep on, going on. Pray kita sa sabihin, praise God, hallelujah. Praise the Lord.